Ang huling pagbisita ni Emilio. Isang umaga, nagising si Emilio na may kakaibang pakiramdam. Nananatili pa rin ang bigat sa kanyang dibdib, ang lungkot na hindi maipaliwanag. Naalala niya ang kanyang mga magulang, ang mga taong matagal nang wala sa mundo ng mga buhay. Para sa kanya, ang pagdalaw sa kanilang mga puntod ay naging bahagi na ng kanyang buhay. Nakatutulong ito sa kanyang paghilom, o kahit papaano'y iniisip niyang nakakatulong ito. Ang lumang sementeryo sa baryo ay palaging tahimik. Napapalibutan ito ng mga nagkakapalang damo, at ang mga lumang lapida ay unti-unting kinakain ng kalawang at panahon. Tila ba ang sementeryo mismo ay isang lugar na nilimot ng oras. Ngunit para kay Emilio, ang lugar na ito ang nagiging kanlungan niya mula sa kalungkutan. Tuwing naruroon siya, kahit pa walang buhay na bumabati sa kanya, nararamdaman niyang hindi siya nag-iisa. Sa kanyang ikatlong pagbisita, may napansin siyang kakaiba. Isang babae, nakatayo sa harap ng isang lapida sa di kalayuan. Mahaba ang kanyang buhok, mga 20 taong gulang, at tila nagdadalamati. Mahinahon ang kilos nito, parang naliligaw ng pag-iisip. Hindi naman niya ito pinansin ng lubos sa simula. Inisip niyang katulad lang siya ng ibang mga bisita na bumibisita sa mga mahal sa buhay. Ngunit sa sunod na mga pagdalaw, naruroon ulit ang babae. Sa ika-6 na pagkakataon, at pagkatapos, sa ika-8 beses. Nagsimulang magduda si Emilio, bakit parang lagi siyang naruroon sa parehong oras na nandoon siya. Noong ika-9 niyang pagdalaw, nagpa siya si Emilio na lapitan ang babae. May kabas sa kanyang dibdib, pero hindi niya mapigilan ang kuryosidad. "Excuse me," mahina niyang sabi, medyo nanginginig pa, "napansin ko lang, parati kitang nakikita rito. Ano mo ba ang nakalibing dyan?" Biglang lumingon ang babae, tila nagulat sa kanyang presensya. Nang ngumiti ito, mayroong isang kakaibang kinang sa kanyang mga mata. "Ay, may tao pala," biro ng babae, na tila may lamlam sa kanyang tinig. "Pasensya ka na, hindi kita napansin." Natawa si Emilio sa kanyang biro, ngunit hindi maalis sa kanyang isipan ang kakaibang damdaming bumabalot sa kanya habang kausap ang babae. Ipinakilala ng babae ang sarili bilang Maria, at ikinwento na namatay ang kanyang kapatid. Iyon ang dahilan kung bakit madalas siyang bumabalik sa sementeryo, para magdasal at mag-alay ng bulaklak. Sa mga sumunod na araw, mas naging malapit sina Emilio at Maria. Tuwing nagkikita sila, nagiging masaya ang kanilang usapan pagkatapos magdasal sa mga mahal sa buhay. Ngunit habang tumatagal, napansin ni Emilio ang mga kakaibang bagay tungkol kay Maria. Sa tuwing kasama niya ito, parang may malamig na hangin na bumabalot sa kanila. Minsan, habang naglalakad sila sa sementeryo, napansin ni Emilio na tila walang ibang nakakakita kay Maria, parang siya lamang ang may kakayahang makakita sa babae. Minsan, habang kumakain sila ng curry and malapit sa sementeryo, napansin ni Emilio na ang mga tindera at ibang mga tao ay tila hindi nakakapansin kay Maria. Parang naglalakad sila sa tabi nito na para bang wala itong presensya. Lalo siyang kinabahan. Lahat ng kakaibang detalye ay nag-uudyok sa kanya ng isang katotohanang hindi niya kayang tanggapin, na baka si Maria ay hindi isa sa mga buhay. Isang gabi, habang nasa kanyang bahay si Emilio, hindi siya mapakali. Iniisip niyang muli ang mga pag-uusap nila ni Maria, ang malamig na presensya sa sementeryo, at ang tila hindi siya napapansin ng iba. Hindi kaya, bulong niya sa sarili, siya'y isang multo. Nang bumalik si Emilio kinabukasan, nagpa siyang itanong kay Maria ang kanyang mga alinlangan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, sinabi ni Maria na may kilala siyang hilot na maaaring makatulong sa kanya. Inalok ni Maria si Emilio na samahan siya sa lugar ng hilot na si Aling Belen, isang tagapagpagaling na may kakayahang makita at pawiin ang mga kaluluwang hindi pa natatagpuan ang kanilang kapayapaan. "Siguro," sabi ng kalikasan. Tahimik at malamig ang hangin, ngunit may kung anong bumabalot na tensyon sa lugar. Pagkapasok nila sa loob ng kubo, pinaupo sila ni Aling Belen. "Matagal na kitang hinihintay," sabi ng matanda nang walang pagpapaliwanag. "Ikaw, Emilio, tama ba?" Nagulat si Emilio. Hindi pa niya ipinapakilala ang sarili, ngunit kilala siya ng hilot. "Paano mo nalaman ang pangalan ko?" tanong niya, napatingin kay Maria na parang walang alam. Tumawa si Aling Belen, ngunit ito'y isang tawa na puno ng hiwaga. "Maraming kaluluwa ang dumadaan dito. Hindi lahat natatagpuan ang kanilang kapayapaan.
Kaya narito ako. Sinimulan ni Aling Belen ang hilot. Kumuha siya ng mga halamang gamot, at habang minamasahe niya ang mga balikat ni Emilio, naramdaman niya ang malamig na hangin na tila bumabalot sa kanya. Nagdasal si Aling Belen, mahina ngunit malalim. Pakiramdam ni Emilio ay tila may mga matang nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Ilang sandali pa, nagsalita si Aling Belen. May malalim na kalungkutan sa puso mo, Emilio. Hindi mo pa natatanggap ang katotohanan. Kailangan mong bumitaw. Naguluhan si Emilio. Anong ibig mong sabihin? Kalungkutan. Ako ba ang problema? Sa mga sandaling iyon, biglang nagbago ang lahat. Ang paligid ay tila naging mabigat, at naramdaman ni Emilio na parang may mga alaala na bumabalik, mga alaala na pilit niyang kinakalimutan. Nakita niya muli ang mga eksena ng isang aksidente. Isang banggaan. Ang tunog ng metal na nagbabanggaan, ang sigaw ng mga tao, at ang dilim. Bigla siyang napatingin kay Maria, na nananatiling tahimik habang pinagmamasdan siya. Sa wakas, nagsalita si Maria, malumanay ngunit may bigat sa kanyang tinig. Emilio, sabi ni Maria, kailangan mong tanggapin ang totoo. Anong totoo? Tanong ni Emilio, nanginginig. Ano ang hindi ko alam? Tumingin si Maria ng diretso sa kanyang mga mata. Matagal ka ng patay, Emilio. Isa kang kaluluwa na hindi makaalis sa mundong ito dahil sa kalungkutan. Hindi ikaw ang dumadalaw sa sementeryo para sa iyong mga magulang, ikaw ang kaluluwang hindi